Pisces, napapansin mo ba na may kakaibang pakiramdam ka nitong mga nakaraang araw? Isang tahimik na tila bagyong paparating, mga panaginip na parang may gustong ipahiwatig, o yung pakiramdam na may banayad na nagtutulak sa'yo ang universo papunta sa bagong direksyon? Hindi ito guni-guni lang. Ang mga bituin ay nagsasalita at pinili nila ang Mayo 30 bilang isang araw na kakaiba sa lahat para sa'yo. Isang bihirang pagkakahanay sa kalangitan ng nabubuo. At ang enerhiyang ito ay magbubukas ng pinto sa buhay mo. Hindi lang patungo sa yaman, kundi sa kaliwanagan, kagalingan, at layunin. Kung pinapanood mo ito ngayon, hindi ito aksidente. Nakalaan talaga sa'yo na marinig kung ano ang susunod na mangyayari. Ay isang pambihirang kaganapan na unti-unting nagbubukas, Pisces. Ang Mayo 30 ay hindi basta petsa lang sa kalendaryo. Ito ay isang banal na itinakdang sandali na isinulat mismo ng mga bituin para sa'yo. Sa pag-align ng Neptune, ang iyong ruling planet kasama ang Buwan at Venus, nabubuksan ang isang makapangyarihang portal. Isa itong pinto ng swerte, emosyonal na muling pagsilang, at kosmikong kaliwanagan. Hindi ito basta-basta swerte lang. Ito ay tungkol sa pagkakaayon, sa tadhana. Isang sandaling nilikha upang gantimpalaan ang iyong puso, ang iyong pagtitiis, at ang tahimik mong lakas. Sa video na ito, dadalhin ka namin sa malalim na enerhiya na humuhubog sa Mayo 30. Bakit ikaw ang pinili ng universo? Ano ang mga palatandaan na papalapit na ang suwerteng para sa'yo? At ano ang dapat mong gawin para lubos itong matanggap? Maririnig mo rin ang isang kwento na hango sa totoong buhay ng isang Pisces na natagpuan ang kanyang landas sa isang araw na katulad nito. Kaya huwag kang lalampas ng kahit isang segundo. Dahil ang sandaling matagal mo nang hinihintay ay nagsimula na. Ang kosmikong pagkakaayon. Bakit ang Mayo 30 ay hindi isang karaniwang araw? Ang Mayo 30, 2025 ay hindi basta-basta isang petsa. Ito ay isang kosmikong pangyayari na partikular na naka-align sa iyong kaluluwa, Pisces. Sa araw na ito, lilikha ang universo ng isang bihirang enerhiyang lagda na lubos na tumutugma sa iyong emosyonal at espiritual na dalas. At kapag sinabi naming bihira, talagang bihira ito. Ang Neptune, ang iyong ruling planet, ay nasa perpektong posisyon na nakikipag-ugnay sa Venus at sa Buwan at bumubuo ng isang tatsulok ng impluensyang humahaplos sa iyong puso, GJ at kapalaran. Ang Neptune, ang planeta ng mga panaginip, espiritualidad, at banal na koneksyon. Kapag ito ay gumagalaw kasabay ng Venus, ang planeta ng pag-ibig, kagandahan, at kasaganaan, nagiging malambot ngunit makapangyarihan ng enerhiya. Parang isang bulong na unti-unting nagiging alon. Isama mo pa ang buwan sa pagkakaayon na ito at biglang umaahon sa ibabaw ang mga damdamin, pagnanasa, at mga mensaheng mula sa iyong subconscious. Hindi na ito tungkol sa lohika. Ito ay tungkol sa pakikinig sa kung ano ang matagal nang sinasabi ng iyong kaluluwa. Ang pagkakaayon na ito ang tinatawag ng mga astrologer na spiritual wealth portal. Isang maikling ngunit makapangyarihang bintana kung saan nagtatagpo ang espiritual mong enerhiya at material mong kapalaran. Sa Mayo 30, ganap na bumubukas ang portal na ito at ikaw, Pisces, ay nasa sentro nito. Maaaring maramdaman mo na ang mga banayad na pagbabago ilang araw bago ang ika-30. Marahil ay mas tumitindi ang iyong mga panaginip. Marahil ang iyong damdamin ay tumatalon mula sa pagiging sentimental hanggang sa labis na kaligayahan ng walang malinaw na dahilan. Maaaring makakita ka ng mga senyales. 3:30 sa orasan, simbolo ng isda, mga bituin sa panaginip, o paulit-ulit na mga numero tulad ng 3, 9, o 12. Hindi ito mga pagkakataon lamang. Ito ay mga kumpirmasyon. Ang lalo pang makapangyarihan dito ay ang katotohanang ang pagkakaayon ay nangyayari sa mga tanda ng tubig at lupa na nagdadala ng emosyonal na agos, tubig, patungo sa matatag na anyo, lupa. Sa mas simpleng salita, ang iyong mga panaginip ay hindi na lang basta panaginip. Handa na silang maisakatuparan sa realidad.
Ngunit ang enerhiyang ito ay hindi basta ibinibigay lang. Binubuksan ng universo ang pinto, ngunit kailangan mong piliing pumasok. Kung matagal ka nang naghihintay ng sandali upang magbago, sundin ang iyong jihe o maniwala sa mas malaki kaysa sa iyo. Ito na ang pagkakataon. Hindi basta nangangako ang mga bituin, Pisces. Ngunit sa Mayo 30, iniaalok nila sa iyo ang isang landas. Isang landas na puno ng kasaganaan, kapayapaan, at matagal mo nang inaasam na pagbabagong buhay. Ang kailangan mo lang gawin ay makinig. Bakit, Pisces? Ang tanda na pinili ng universo. May dahilan kung bakit ikaw ang pinili ng mga bituin, Pisces. Sa lahat ng zodiac signs, ikaw ang may dalang kakaibang katangian. Isang pusong nakakaramdam ng lahat at isang kaluluwang nagsasalita sa katahimikan. Matagal mo nang alam na may mas malalim pang kahulugan ng buhay kaysa sa nakikita ng mata. Malinaw kang managinip. Nararamdaman mo ang mga bagay na hindi pansin ng iba at kahit paulit-ulit kang masaktan, patuloy kang nagmamahal, umaasa at naniniwala. Hindi ito kahinaan. Ito ay isang banal na lakas. Sa astrolohiya, ang Pisces ang huling tanda ng zodiac. Dala nito ang karunungan ng lahat ng naunang tanda. Hindi aksidente na malalim at espiritual ang iyong enerhiya. Pinamumunuan ka ng Neptune, ang planeta ng mistisismo, habag, at koneksyon sa kabilang dimensyon. Ibig sabihin, ang landas mo ay hindi lang tungkol sa pag-survive. Ito ay tungkol sa pag-angat. Sa mga nagdaang buwan, marahil ay naramdaman mong lumulutang ka sa emosyonal na lalim na hindi mo pa nararanasan noon. Maaaring tinago mo ang mga sugat ng puso sa katahimikan. Maaaring nagsakripisyo ka para sa iba at wala kang nakuha kapalit. Maaaring hindi ka naintindihan. Masyadong malambot, masyadong sensitibo, masyadong malayo sa realidad. Pero ito ang nakikita ng universo. Nagpatuloy ka. Nagtiwala ka kahit sa gitna ng dilim. At dahil dyan, ikaw ang pinili. Ang Mayo 30 ay hindi premyo sa iyong sakit. Ito ang paggising ng iyong kapangyarihan. Alam ng mga bituin ang lahat ng tiniis mo. Alam nila ang mga laban mong hindi nakita ng iba. At ngayon, sila ay pumapabor sa'yo. Isipin mo ito, ang Pisces ay parang karagatan. Malalim, mahiwaga, emosyonal, ngunit patuloy na dumadaloy. Kapag nagka-align ng Neptune, Buwan, at Venus, nagsisimulang gumalaw ang mga alon sa loob mo. Hindi lang ito basta paggalaw ng tubig, ito ay paggalaw ng tadhana. Ang sandaling ito ay hindi lamang tungkol sa espiritual na paggising, ito ay pagbabalik ng karma. Marami ka nang ibinigay na hindi humihingi ng kapalit. Napansin na iyon ng universo. At ngayon, handa na itong suklian ka. Sa Mayo 30, magiging mas matalas ang iyong jeje. Mas lilinaw ang iyong emosyon at makakaramdam ka ng hindi maipaliwanag sa iyong espiritu. Iyon ang iyong kumpirmasyon. Iyon ang universo na bumubulong, Pisces, oras mo na. Habang ang iba ay habol ng habol sa tagumpay, ikaw ay tinatanggap ito sa tamang pagkakaayon. Hindi mo kailangang lumaban. Kailangan mo lang dumaloy. At kapag ginawa mo iyon, ang mga dasal mong matagal nang umaalpas sa kalangitan ay sasalubungin ka, ginagabayan ng mga bituin, at dinadala ng tadhana. Nagpapakita na ang mga palatandaan. Paparating na ba ang iyong swerte? Bago pa man sumapit ang Mayo 30, nagsisimula ng magpadala ng mga senyales ang universo. Hindi ito mga malalakas o dramatikong tanda, kundi tahimik at mahiwagang palatandaan na tanging isang Pisces lang talaga ang makakaramdam. Dahil higit ka pa sa isang zodiac sign, isa kang antena ng espiritual na dalas. Nasasagap ng iyong enerhiya ang mga panginginig na hindi pansin ng iba. Kaya paano mo malalaman na ang iyong swerte ay gumagalaw na? Nagsisimula ito sa mga umuulit na angel numbers. Maaaring madalas mong makita ang 333, 777, o kahit ang 530, ang mismong petsa ng iyong kosmikong pagbabago. Ang mga numerong ito ay mga mensahe mula sa universo. Ipinapahiwatig na may bagay na umaayon sa iyo. Lumalabas ito sa resibo, orasan, panaginip,
o kahit sa random na pahina. At kailanman, hindi ito basta aksidente. Kasunod niyan ay ang mga panaginip, mga malinaw at buhay na panaginip. Maaaring mapanaginipan mong ikaw ay lumalangoy, nakakakita ng mga bituin, o nasa isang hindi pamilyar, ngunit mapayapang lugar. Maaaring may isda, karagatan, alon, o mga susi. Hindi ito simpleng mga panaginip. Ito ay mga enerhiyang patikim ng espiritual na pintuang inihahanda para sa'yo. Makakaramdam ka rin ng mga bugso ng damdamin na tila walang dahilan. Isang saglit, nilulukob ka ng matinding pangungulila. Sa susunod, isang kakaibang kapanatagan ang bumabalot sa'yo. Magsisimula ka ring maalala ang mga lumang pangarap o kagustuhang matagal mo nang tinago. Bakit ngayon? Dahil alam na ng iyong kaluluwa, malapit na ang sandali. At pagkatapos, nandyan ang synchronicity. Maiisip mo ang isang tao at bigla silang tatawag. Babanggitin mo ang isang bagay at lalabas ito sa isang usapan. Hihiling ka ng senyales at bigla mong maririnig ang paborito mong kantang pambata sa tindahang bigla mong napasukan. Lahat ng ito ay banayad na tulak, kosmikong kumpirmasyon na nagbabago na ang iyong dalas. Ano ang hatid ng Mayo 30? Emosyonal na pagbabago at mga oportunidad sa material na aspeto. Kapag nagka-align ang mga bituin sa Mayo 30 Pisces, mararamdaman mo ito. Hindi lang sa paligid mo, kundi sa mismong loob mo. Ang enerhiya ng araw na ito ay hindi tungkol sa kaguluhan o ingay. Ito ay tungkol sa kaliwanagan, sa emosyonal na paglaya. At higit sa lahat, ito ay tungkol sa tamang pagkakaayon. Ang una mong mapapansin ay ang pagbabago sa iyong damdamin. Maaaring magising ka nang mas magaan ang pakiramdam, na para bang ang bigat na matagal mong pasan ay biglang gumaan. Ang mga alaala na dati masakit ay tila naging neutral na. Maaaring mapangiti ka ng walang dahilan o mapaluha, pero yung klasing luha na parang galing sa paghilom, hindi sa sakit. Ito ay hindi pagkawasak. Ito ay espiritual na pagputok ng liwanag. Ang pagkakaayon ng Neptune, Venus, at ng buwan sa araw na ito ay nagpapalambot sa iyong panloob na mundo at nagbibigay daan sa iyong naumangat tulad ng pagtaas ng alon. Dahan-dahan at banayad nitong ilalabas ang iyong katotohanan. Ngunit hindi mo ito matatakasan. Bigla mo na lang marirealize kung ano talaga ang gusto mo, kung ano ang layunin mo, o kung sino talaga ang para sa'yo. Sa material na aspeto, ang enerhiyang ito ay nagbubukas ng mga pintuang dati isarado. May mga Pisces na makakatanggap ng hindi inaasahang mensahe. Isang lumang employer na muling tumawag. Isang malikhaing proyekto na napansin o isang tao mula sa nakaraan na nagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Hindi ito mga aksidente. Ito ay bunga ng enerhiyang matagal mo nang binubuhos, ng kabutihang loob na ibinahagi mo, at ng universo na nagsasabing, ngayon, ikaw naman. Maaaring mahila ka rin sa bagong mga oportunidad, kahit hindi mo ito hinahanap. Isang kaibigan ang maaaring magbanggit ng isang klase na babago sa buhay mo. Ang isang kapitbahay ay maaaring ipakilala ka sa isang tao na mag-aalok ng partnership. O kaya, habang nag-i-scroll ka, may bigla kang makita na muling nagpapaliyab ng isang matagal nang nakalimutang passion at ng lakas ng loob upang sundan ito. Tandaan, para sa Pisces, ang swerte ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa emosyonal na kasaganaan, malikhaing katuparan, at kapayapaan ng kaluluwa. Ang ilan ay makakahanap ng linaw sa kanilang relasyon. Maaaring tuluyang mabura ang isang nakakalason na ugnayan at ang isang soulmate connection ay bigla na lang lalalim. Para sa iba, ang Mayo 30 ay magdadala ng pinansyal na ginhawa, hindi inaasahang pera, pagkakaayos ng utang, o pag-apruba ng isang bagay na matagal mo nang hinihintay. Ang kapangyarihan ng araw na ito ay pinalalakas ng kung gaano ka naka-align sa iyong higher self. Kung matagal mo nang pinakikinggan ang iyong jeje, naging tapat ka sa iyong emosyon, at pinipili mong lumago kaysa sa padala sa ego, mapapansin mong dumarating ang mga biyaya.
Ngunit kahit pa naguguluhan ka pa o may mga alinlangan, ang araw na ito ay para pa rin sa'yo. Dahil hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagiging handa. Sa Mayo 30, huwag mong baliwalain ang nararamdaman mo. Pakinggan mo ang bulong. Sagutin mo ang tawag. Buksan mo ang mensahe. Sabihin mo ang totoo. Pirmahan mo ang papel. Gawin mo ang hakbang. Dahil hindi ito basta isang araw lang, Pisces, ito ang iyong kosmikong appointment sa kasaganaan. At kapag ito'y kumatok, buksan mo ang pinto. Paano makikiayon? Ang iyong papel sa pagtanggap ng swerte. Maaaring buksan ng universo ang mga pintuan, Pisces. Pero ikaw pa rin ang kailangang pumasok. Ang Mayo 30 ay hindi isang regalong tatanggapin lang nang walang ginagawa. Isa itong paanyaya, isang pagkakataon, isang sandali na nagtatanong. Handa ka na bang tanggapin ang matagal mo nang ipinagdarasal? Dahil kahit ang swerte, may sariling dalas. At ang totoo, gaano man kalakas ang pagkakaayon ng mga bituin, kung sarado ang iyong puso, kung barado ang iyong enerhiya, kung mas malakas ang takot kaysa sa pananampalataya, maaaring dumaan ang sandali nang hindi mo ito lubos na maramdaman. Kaya paano ka makikiayon sa kung anong nakalaan para sa'yo? Una, linisin mo ang iyong espasyo. Hindi lang ang iyong tahanan, kundi pati ang panloob mong espasyo, emosyonal at espiritual. Ibig sabihin, bitawan mo ang mga galit na hindi nakapakipakinabang. Isulat mo ang isang liham ng kapatawaran kahit hindi mo ito ipadala. Umiyak kung kailangan. Piscis ang tanda ng pagpapagaling sa pamamagitan ng pagbitaw. Huwag mong pigilan ang sarili mo ngayong panahon. Pangalawa, makipag-ugnay muli sa tubig. Maligo ng matagal. Gumamit ng asin sa paliguan. Kung maaari, bisitahin ang dagat o ilog. Ang tubig ang iyong elemento, Piscis. Ito ang nagpapagaling sa'yo, naglilinis at tumutugma sa iyong espiritu. Sa gabi, bago ang Mayo 30, maglagay ng mangkok ng tubig sa tabi ng iyong kama. Isambit mo ang iyong mga hangarin sa tubig. Tinasagap ng tubig ang enerhiya at makapangyarihan ang iyong tinig. Ngayon, magsulat ka. Kumuha ng journal at magsulat na parang nangyayari na ang buhay ng iyong mga pangarap. Huwag kang magmakaawa. Huwag kang basta humiling. Ipahayag mo. Handa na akong tumanggap ng kasaganaan. Ligtas akong magmahal at mahalin. Papasok na ako sa buhay na nakatakda para sa akin. Ang mga salita ay parang orasyon. At ikaw, Piscis, ang iyong mga salita ay lalo pang mahiwaga sa ilalim ng kalangitang ito. Pansinin mo rin ang iyong kapaligiran. Ang pakikiayon ay hindi lang tungkol sa enerhiya, kundi pati sa pagprotekta nito. Lumayo sa mga taong nakakapagod. Gumugol ng oras sa katahimikan. Makinig sa iyong panloob na boses, hindi sa ingay sa paligid. Kapag tumigil ka sa pakikinig sa takot, mas malinaw mong maririnig ang gabay. Sa umaga ng Mayo 30, subukan ang maikling ritual na ito. Sindihan ang isang puti o asul na kandila. Umupo sa katahimikan ng 10 minuto, malalim ang paghinga. Isipin mo ang isang pintuang bumubukas sa iyong isipan, isang pintuang puno ng gintong liwanag. Isipin mong tinatahak mo ito. Sabihin mo ng malakas, handa na akong tanggapin ang lahat ng nakalaan para sa akin. At pagkatapos, bitawan mo ito. Huwag mong habulin. Huwag mong pilitin. Ang Pisces ay tanda ng daloy, hindi ng pamimilit. Magtiwala kang ginawa mo na ang bahagi mo. Naipakawalan na ang enerhiya at ang universo na ang bahala sa susunod. Dahil kapag ang isang Pisces ay nakaayon sa kanyang puso, walang makapipigil. Kahit ang tadhana mismo. Handa ka na. Matagal ka nang naghintay. Gumaling ka na. Ngayon, oras mo na para tumanggap. Ang lakas ng pagtitiwala. Paano kung nagdududa ka pa rin? Kahit pa puno ng senyales, kahit pa perpekto ang pagkakaayon ng mga bituin, maaaring nakakaramdam ka pa rin ng pag-aalinlangan. Maaaring naisip mo, paano kung walang magbago? O, bakit ako ang pipiliin ng universo? At ayos lang yan, Piscis. Ang pagdududa ay hindi kahinaan. Bahagi ito ng iyong paglalakbay.
Nasaktan ka na noon. Umasa, nagdasal, at naghintay ka. Pero ang nakita mo ay ang iba ang umusad habang ikaw ay naiwan sa anino. Iyan ang tahimik na sakit ng pagiging sensitibo sa isang mundong maingay. At marahil, natutunan mong protektahan ang sarili mo laban sa pagkabigo. Mas madali nang huwag umasa kaysa masaktan muli. Pero sa Mayo 30, hinihikayat ka ng universo na gawin ang isang bagay na matapang. Isang bagay na radikal. Magtiwala muli. Hindi sa mga tao, hindi sa mga pangako, kundi sa banal na tiyempo ng iyong buhay. Hindi ka kailanman nakalimutan ng universo. Bawat paghinto ay may layunin. Bawat pagkaantala ay isang paghahanda. Ang mga sandaling ginugol mo sa katahimikan, taluha, takawalan ng kilos, hindi iyon nasayang. Inihahanda niyo ng puso mo para sa panahong ito. Ang totoo, ang suwerte ay hindi lang tungkol sa oras. Ito rin ay tungkol sa pagiging handa. At handa ka na, kahit hindi mo pa ito maramdaman. Ang pagtitiwala ay isang kilos ng pagsuko. Parang sinasabi mo, hindi ko alam kung kailan o paano, pero naniniwala akong may mas malaki ang gumagalaw para sa akin. At para sa isang Pisces, ang pagtitiwala ay isang superpower. Ang puso mo ay matagal nang naniniwala sa mahika. Oras na para humabol ang isip mo. Kaya kung nararamdaman mong umaangat ang takot, hayaan mong umangat. At pagkatapos, bitawan mo ito. Sabihin mo sa sarili mo, hindi ko kailangang makita ang buong landas. Kailangan ko lang gawin ang unang o hakbang. Nagtitiwala ako sa tiyempo ng aking buhay. Nagtitiwala akong ang para sa akin ay hindi kailanman makakaligtas sa akin. Dahil hindi talaga ito makakaligta. Hindi ngayon. Hindi sa Mayo 30. Hindi kung kailan isinulat na ng mga bituin ang pangalan mo sa kalangitan. Pangwakas, naghihintay ang iyong swerte. Pero para lamang sa handa Pisces, itinakda ng universo ang Mayo 30 bilang isang sandali ng tadhana. Hindi dahil sa swerte, kundi dahil nakaayon ka. Dahil ginawa mo na ang tahimik na trabaho. Gumaling ka sa katahimikan. Nagmahal ka ng malalim. Dinala mo ang sakit at ang pangako ng iyong kaluluwa ng may biyaya. At ngayon, ang kalangitan ay bumubukas para sa iyo. Hindi lang ito astrolohiya, ito ay activation. Isang banal na sandali kung saan nagsasama-sama ang iyong mga pangarap, damdamin, at espiritual na mga regalo upang magdulot ng tunay na pagbabago. Ngunit mangyayari lamang ito kung sasabihin mong oo. Kung magtitiwala ka. Kung maniniwala kang, sa wakas, ito na talaga ang oras mo. Kaya anong gagawin mo, Pisces? Magdududa ka ba? O tatanggap? Liliit ka ba? O tataas? Dahil sa Mayo 30, hindi na bumubulong ang mga bituin. Tinutawag na nila ang pangalan mo. Sagot na.